confirm sa please if audible ra bang akong audio? And so our next topic for the second session, we have steel design, and our focus for tonight is the basics of steel design. So these are the following topics nga atong i-discuss for tonight. First, structural steel. Second, types of structural steel. Third, parts of the cross-section of structural steels. Next is the sectional properties of structural steel. Then basic formulas. Then derived formulas for different types of loadings for simple support. And then last is sample problems. So let's start. Structural steel. So the basic definition of structural steel is steel is defined as a combination of iron and small amount of carbon that is usually just 1%. So mao ni siyang basic definition of structural steel. So these are the advantages and disadvantages of structural steel. For the advantages of structural steel, we have high strength, uniformity, elasticity, permanence, ductility, scrap value, and speed of erection. And for the disadvantages, we have susceptibility or susceptible to corrosion, fireproofing cost, and then it is also susceptible to buckling. So ang structural steel, of course, high strength ni siya, taas kay siya og resistance, ay taas kay siya og tensile strength, and then iya pong compressive strength is good gyapon. And then uniformity, pasabot sa uniformity all throughout sa length or sa span sa tong structural steel, uniform siya. Then, and so on. So, dagan siyang advantages, pero dili ni siya mga tong main topic. So, mag-focus lang sa for tonight sa solving. And then, there are types of structural steel that is based sa ilahang shape. So, mo ni siya, by the way guys, sa board exam or sa steel design specifically, atong panggamiton or atong ginapang solve daning cross-section or shape sa atong structural steel is katong yung ga-exist yun sa real life. So, di ba previously sa MDB or sa mechanics of deformable bodies, it could be nga tagaan mo og cross-section sa beam or cross-section sa column nga kuan, more siya og kuan lang kanang hinimo-himo or not practical, but sa atong steel design ang mga cross-section here kay katunag yung makita nato in real life. So, na yung mga types of structural steel based on its cross-sectional shape. So first, we have flange or W section. We also have S section. By the way, ang nagkalahi lang sila ani kay ang ilahang slope. Sorry. Ang nagkalahi lang ani kay silang slope, dari nga area, dari nga portion, naglahi lang ang ilang sloping. But ang shape is same lang tanawan. Then we also have C-section or channel, kay nakaporma siya og letter C. Then we also have leg, L-section or leg na siya L-section nga unequal leg kay dani mas taas as compare ani nga portion. Dari mas taas, dari dili kay taas. Dapat ay L-section nga equal ang leg. So equal ni dani and dani nga length. Then we also have T-section kay naka-form siya og T. So mao ni siya ang mga common shapes nga atong ma-encounter sa atong steel design. Then we also have parts of
the cross-section of structural steel, particularly the W section. So ito na siyang kailangan maila-ila kay gamit kay na siya kung mag-solve na ta later on. So, so we have here a W section or I section. Muna siya yung mga parts. Of course, kailangan sa po na syempre sila og x-axis and y-axis. Neutral x-axis and sa y-axis. And then, kani siya, muna siya ginatawag na web thickness, and it is denoted by this symbol, T sub W, or web thickness. We also have this flange thickness. So kini siya mo ning flange, kini nga area, kini pod nga area, flange ni siya. Kini din ang web. Kini ang web. So kini mo ning mohang flange thickness denoted by T sub F. Kini pod napod tay flange breadth denoted by B sub F. Then we also have the depth. So ang depth dari sa gikan sa top edge portion sa flange padulong sa lower edge sa ato ang bottom flange. So mo ni siyang mga common parts, mo ni siyang parts sa cross section sa ato ang W section or I section. Again, na siya web thickness, na siya flange thickness, na siya flange breadth, and na siya depth. So, timanan nato ni siya ang mga parts sa cross-section sa itong structural steel. So, napunta yung mga cross-sectional properties nga kailangan nato maila-ila sa itong structural steel. So, mga ni sila. Naay cross-sectional area, centroid, second moment of area or moment of inertia, we have radius of gyration, and we have elastic section modulus. First, cross-sectional area. So, cross-sectional area, basic lang. Total area lang aning atong shape or atong W or I section. Total area lang ani mo na siya si cross-sectional area. Next, centroid. Centroid is mo na siyang geometric center sa atong cross-sectional shape. So, kini ay ang center lang ani pangitaon nato. Kung tungaon nato siya along Y, makita ta og symmetry. Kung tungaon nato ni siya ang left side portion o ang right side portion equal, so pasabot nada ni ang iyang geometric na y-axis. Kung tungaon po nato siya along x-axis, tungaon nato siya symmetry equal ang sa taas equal pod sa baba. So pasabot ang geometric or ang centroid nato is nagyudani ani nga portion. Next, second moment of area or moment of inertia. So kanis moment of inertia, kung taas na siya yung value, pasabot taas og resistance ang atong member against bending. So again, ang second moment of area or moment of inertia, it measures a beam's ability to resist bending when load is applied. So pasabot, again, kung imong moment of inertia is dakog value, dako po siya og resistance sa bending. So bali mo ni siya nga sectional property ang mag-dictate how strong is your member against bending. Next, radius of gyration. So, kini pod ang radius of gyration, it is a measure of stiffness. Kuan po ni siya, kung gaganina, ang moment of inertia is a measure of resistance against bending, kini pong radius of gyration, it is a measure of resistance against buckling. So, kung dakog kag value sa radius of gyration, it means nga, dakog resistance ang imong member against buckling or pag-buckle. The last, elastic section modulus. So, ang elastic section modulus, same ra sila og indication ni
moment of inertia, no? Para sa slag measure, which is to test the materials or members' ability to resist bending. So, muna siya yung formula. Section modulus denoted by S is equal to I over C. So, ang I, maning moment of inertia. Si C, muna siyang distance from the neutral axis to the extreme fiber. Now, sa board exam, it could be nga tagaan ka og moment of inertia and tagaan pud kag value sa imong elastic section modulus. Diba sa akong giingon, both properties describe both sectional properties describe sila og resistance against bending. So, what if man sa board exam tagaan ka og section modulus and tagaan pud ka og moment of inertia? So, kinsa man ang governing sa ilang duha? So, ang governing sa ilahang duha is si elastic section modulus. Okay, it could be man jud nga kung gamiton nimo si moment of inertia pag solve, like example sa bending stress, nga mag-differ siya kung gamiton pod nimo si elastic section modulus, dapat again imong gamiton lang gud kay si elastic section modulus. Siya ang governing compare sa moment of inertia. So, focus na ta ani sa atong solving. Pero before that, introduce na ta ang mga basic formulas sa steel design. So, mao ni siya ang permitting nyo ma-encounter sa steel design nga solving. First, we have the average shear stress or ginatawag po na siya nga web shear stress denoted by F sub V. Ano yung formula? F sub V is equal to V over D times T sub W. So later na ako ni siya i-discuss, kaya natay separate na slide. So dapat tayo general shear stress or the horizontal shear stress. Same lang, denoted by F sub V. Yung formula, F sub V is equal to VQ over IB. Nagamit tayo shear flow, denoted by small letter Q. Yung formula is Q is equal to VQ over I. Almost same na sila sa horizontal shear stress. It's just that wala siya B sa denominator. Next, flexural stress or basic kay ni or bending stress denoted by F sub B. Yung formula, kung mag-solve ka maximum bending stress, MC over I or M over S. Again, si S, di ba? Muna siya si section modulus. Or, kung dili maximum ang ginapasolve nga bending stress, F sub B equals MY over I lang. Y instead of C. Kaya si C, again, di ba, dito ni siya kwaon katong pinaka-extreme nga edge or fiber sa imuhang member. Si Y, kung specific portion lang, dili tong pinaka-extreme. So, muna siya itong formulas sa flexural stress. Then we also have bolts required spacing. So, S is equal to Ri over Q. Where R is the shearing resistance of our bolt, ay muna siya yung formula. R is equal to allowable shearing stress sa bolts or maning F sub V times area sa isa ka bolt times N or N is number of bolts. And apa ni siya sumpay? Times number of shear. It could be single shear or double shear. Depende sa plastar or given sa pag-install ang bolt or kung pila kabuok mag-shear. Muna siya ang formula sa tuang shearing resistance. So overall, muna siyang mga designation or muna siyang mga meaning aning makakita ninyo ng mga variables.
So si V mo na siya si shear. Si D mo na si depth of the section. Mo na siyang part sa atong cross section sa tuang member. Si Q, first moment of area. I again is moment of inertia. B is thickness or width under shear. N is number of bolts. A is area of one bolt. F sub V of bolt is the shear capacity of bolt. M is ang bending moment. C is ang distance from the neutral axis to the furthest point of the section or mo na siyang extreme fiber. Y is the distance from the neutral axis to any point of the section. Then S is our section modulus. So naon sa nato to again, balikan nato si average shear stress. So si average shear stress, ginatawag po siya og web shear stress. It is the internal force per unit area that resists sliding between parts of a steel member. Si average shear stress, di ba si shear mo ni siyang kung mapikas ang imuhang member. Mag-slide ang member. So ang average shear stress, mo ni siyang stress. Nga ma-solve nimo, mo ni siyang stress due to kanang mag-resist na bitay mong member. Kung iyang gina-resist sa member ang load, gina-resist sa member ang shear force, mo na siyang makaproduce ka og shear stress. Unsa na siya nga stress ang unsay value sa stress ang gaka-produce sa member kung mag-resist siya og shear force. Sa average shear stress mo ni ang formula V over D times T sub W. Again, kini si V mo na siyang shear force nga gina-resist sa imuhang structural steel. Kining D mo na siyang depth sa imuhang member or depth sa cross section. And then T sub W mo ni siya kaganina kung gipakita thickness of the web. Okay, nara siya. Again, ang V mo ng shear force, si D mo ng depth, si T sub W mo ng thickness of the web. So pagiton sa tamo ani nga diagram. So mo ni ato ang section. Mo ni atong section. Kini siya mo ni siyang distribution sa ato ang shear stress. Dari nga portion which is mo ni siyang top sa atong flange, di ba? Mamaning flange. Dari nga portion, gamay pa ang ato ang shear stress. Gamay. Pag-abot dani sa junction between the web and the flange, kanam siya og kadako. Pag-abot sa web, di ba maning web nga area? Pag-abot sa web, ni anam siya kadako. Hantod pag-abot sa neutral axis, dana ang maximum nga shear stress. So pasabot, makita na to ang maximum shear stress sa neutral axis sa tuang section. So pasabot, ang distribution sa atong shear stress dili uniform. Laylay siya. Kaya again, sa flange nga portion, dani nga portion, gamay atong shear stress. Pag-abot dani sa junction sa web and sa flange, kanang nianam siya og kadako. Then hantod sa pag-abot na tong neutral axis, naa dani ang atong maximum nga shear stress. So again, in reality, dili gyud uniform ang distribution sa tuang shear stress. Pero kung mag-design ta for simplicity purposes, di man nato ni design ni sa isa. Kuhaon lang nato ang average nga shear stress. So busa gitagaan tag formula sa average shear stress. So mo ni siyang formula sa average shear stress. And also, kung tagaan ganimog mga values gikan sa NECP, mga allowable sa NECP, yung gamiton nga formula kini. Again na, kung tagaan mo example allowable nga gikan sa NECP, ang iyong iparis ana
kini nga formula. So makita ra na siya ninyo later on magatag kog example. So natay average shear stress, napod tay general shear stress. So ang general shear stress ginatawag po na siya og horizontal shear stress. Kini siyang general shear stress ato ni siyang gamiton kung gi-specify sa problem where exactly nga point sa cross section ang atong ginasolban og shear stress. Di ba katong web shear stress or katong average shear stress, average lang siya nga ginakuha natong shear stress. Pero kini sa general shear stress or sa horizontal shear stress, pwede ta makasolve og shear stress at the specific points. Balikan sa nato tong diagram ganina. Sa average shear stress, dili ta makasolve og shear stress sa specific portion ani atong section. Pero sa general shear stress, kung pasolvon ka og shear stress ani nga point, pwede nimo siya masolve. Dani nga point, pwede nimo masolve. Dani nga point, pwede nimo masolve. So mao na siyang gamit ni general shear stress. Pwede ka makasolve og shear stress at the specific point sa imuhang cross section. So again, kining V, mo ni siyang shear force nga gina-resist sa tuang member. Kining Q, mo ning first moment of area. Ato ra nang maagian unsa ana to na pagkuha later on sa tong sample problem. And then letter I, mo ning moment of inertia. And letter B, mo ni siyang thickness. Thickness sa atong gina-consider nga kung asa ta nga point ga solve og shear stress. Now, balikan na to sa letter B. Kung mag-solve to dani sa flange, ang thickness ni B, lahi, kini man natong gikuha. Sa flange man ta, so mas baga-baga siya. Pero kung mag-solve ta dani kang web og shear stress, nipis-nipis siya. So lahi, mag-vary ang value sa B depending kung asa ta nagkuha og shear stress. Kung asa ta mag-solve og shear stress. It could be kung pasolbon tag shear stress sa flange, lahi ang value ni B. Kung shear stress naa dari sa portion ni web, lahi gyapon ang value ni B. So mag-differ ang value ni B kung asa ka magkuha og shear stress. And shear flow, so ang shear flow from its unit itself, Newton per mm, si shear flow, iyang gina-describe ang distribution sa force per length or per linear mm. Like aning nga length pila lang ang ma-carry nga shear force sa ato ang member. So yung formula almost same lang sa general shear stress except wala siya value dani sa B sa denominator. So ang shear flow denoted by small letter q, yung formula is VQ over I. Where V again is ang shear force nga gina-resist sa itong member, ang Q is ang moment area, ang I din kay moment of inertia. So next, flexural stress. Flexural stress or bending stress. Mo ni siyang stress nga gakahitabo sa tuang member kung siya ma-bend. So mo na niyang formula, balik-balik na ni master na kay mo ni sa MDB. MC over I or FB max is equal to moment over section modulus. Kung specific pod nga portion sa cross-section atong ginasolvan og flexural stress, My over I lang atong gamiton. Again, where Y, mo ni siyang distance sa katong point nga ginasolvan natong flexural stress padulong sa neutral axis. Whereas kining si C, since FB max man or maximum flexural stress, mo ni siyang distance sa top fiber or sa extreme fiber padulong sa neutral axis sa ato ang section. So mo ni siyang gakahitabo no kung mag-bend. Kung support nato nasa end-to-end simple support, kining lower nga portion, kining naka-blue, ma-bend siya, ma-stretch, dari gakahitabo ang
tension. Napod sa taas, gaka-compress ang sa taas nga fiber, dara pod gakahitabo ang compression. So natay tensile nga bending stress, napotay compression nga bending stress. So duha ka buok atong gina-consider. And also, natay mga derived formulas para ma-solve na nato diretso ang moment and shear sa ang beam. Di ba? Kung kamo pasulbon mo ani, magamit pa mo og moagi pa mo MDB shear, magagi pa mo MDB, magbuhat pa mo shear diagram, moment diagram, and so on and so forth. Pero sa board exam, dili na mo magbuhat og inana ha. Dili na mo magbuhat og shear and moment diagram. Pag-memorize na mo og mga derived formulas. So like for example, kung focus lang dani is simple support. O natay simple support, ang load or ang point load kay naa sa tunga. So kung mag-solve ka og maximum shear Vmax, formula lang kay P over 2. Kung mag-solve pug kag maximum moment, ang formula lang kay PL over 4. Napoy deflection, maximum deflection, ang formula lang kay PL cube over 48 EI. Napod tani point load, duha ka point load, and they are separated by a constant distance of length over 3. Length over 3, length over 3. Kung pasolban ka ni og maximum Vmax or maximum shear, diretso na yung value, letter P lang. Kung pasolban pud ka og maximum moment, ang formula lang kay PL over 3. Pasolban pud kag maximum deflection, 23 PL cube over 648 EI. Nanapod ta kung ang loading kay tulo ka buok, and then they are separated by a constant distance of L over 4. L over 4, L over 4, L over 4. By the way, kining mga P value, equal dapat sila ha. Equal sila. So, kung pasolbon ka, inani ang setup, inani ang forma, kung pasolbon ka og maximum shear, 1.5 P lang. 1.5 P. Si Mmax, PL over 2. Si maximum deflection, 19 PL cube over 384 EI. And then last, if uniform load siya sa simple support, ang Vmax is WL over 2. Si Mmax is WL squared over 8. And si maximum deflection, 5 WL to the power 4 over 384 EI. Now, sinabalaka mo kay ang ginahatag sa una sa inyo sa MDB, ang mga loading kay random kayo, na triangular, na ay trapezoidal, na ay point load, nga naka-slant. Sa board exam, dili na siya uso, inana. Dili kay siya uso, actually, sa steel design. Ang uso, ginani, mga loading. Nga simple lang. Nani lang ang mga loading. Like, nanabitay mga derived diretsyo. Mo na siya usually sa board exam. So, dili ma-squared. Anyway, proceed na ta sa mga sample problems. So, we have here sample number 1. A simple beam has a span of 10 meters and supports a total uniformly distributed load of 12 kilonewton per meter. So, another properties, ang wide flange, 480 by 86. Mano yung mga properties. Area niya is 10,800. Flange breadth, 180 mm. Thickness of flange, 15 mm. Moment of inertia about x, 383.13 times 10 to the power of 6. Thickness of the web is 12 mm. Depth of the wide flange, 480 mm. So, ang ginapasolve sa tuwa kay maximum shear sa beam, average shear stress sa beam, then maximum shear stress sa beam. So, maning mga given. So, ang story, nadatay, beam nga
simply supported, and ga-carry siya og uniformly distributed load nga 12 kilonewton per meter. And then ang atong length or ang span sa atong beam kay 10 meters. So ang ginapasolve pinakauna, solve na nato ang maximum shear in the beam. So tanaw na to ang beam, morning beam, isolve na nato ang maximum shear sa beam. Di ba ang loading nato is uniformly distributed. Ang support, simply supported. O nanatay, derive ana nga formula para pag-solve sa maximum shear. Dili na ta mo agi og shear and moment diagram. So ang formula, nara. Formula sa Vmax or maximum shear is WL/2. Mo ni siya. Substitute lang. Ang W morning uniformly distributed load which is 12 kilonewton per meter. Ang L, mo ni siyang span or length sa tong beam given na raw 10 meters divided by 2. So ang maximum shear is 60 kilonewton. Next, average shear stress. Average shear stress in the beam in megapascal. Di ba nanatay formula sa average shear stress? Naray ang formula kung gihatag ka ganina. F sub V is equal to V. Again, ang V mo na tong shear force nga gina-resist sa tuang beam over D, which is the depth of the cross-section of the beam, times T sub W, where T sub W is the thickness of the web. Nanatay V, na-solve na nato, which is 60 kilonewton. Depth, given ba? Given. 480 mm. Thickness of the web, given ba? Yes. 12 mm. So, kompleto tanan. Substitute lang ta diretso. Ako lang gi-convert si 16 Newton into Newton para ma-achieve na to ang megapascal. Remember, megapascal in basic unit, ano siya? Newton per mm squared. 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm squared. So again, convert lang nato si kilonewton to Newton, times na lang nato siya og 1,000. Again, si D is 480. Thickness of the web is 12 mm. So ma-solve nato si average shear stress, which is equal to 10.42 megapascal. Next, calculate the maximum shear stress in the beam in megapascal. So, solve na nato ang maximum shear stress. So, ang formula sa shear stress, FV is equal to V over D TW. Mali ni siya. Mali na siya ha. Diba? Ginapasolve sa tuwa si maximum shear stress. So based sa tong stress distribution kaganina, asa gigakahitabo si maximum shear stress? Di ba gakahitabo si maximum shear stress sa neutral axis sa atuang section? Now, kung si maximum shear stress kay naa sa neutral axis sa atong section, subot pasabot ani nga problem nga nag-specify siya og point kung asa dapat ta mag-solve og shear stress, which is sa neutral axis. Now, unsa man nga formula sa shear stress ang gaalaw sa tua para makasolve og stress at the specific portion? Di ba? Kini nga formula, si general shear stress or si horizontal shear stress. Kini siya nga formula gaalaw sa tua para mag-solve ta og stress at a specific portion. Just like this sa neutral axis. Specific portion sa tuang cross-sectional
cross-sectional sa tuang beam. Specific portion which is sa neutral axis. So gamit na nato siya og general shear stress. So, di ba mao ni siyang stress distribution. So gakahitabo si maximum shear stress dani nga portion which is mao ni ato ang neutral axis. So dari daw ta magkuha og shear stress, specific nga portion. So mao ni ato ang section. Morning depth 480, morning flange breadth 180, thickness sa web 12 mm, then thickness sa flange 15 mm. So by the way, na naman tayo V no, na-solve na nato si V kaganina, si V max, which is 60 kilonewton. Si Q, mo ni siya karon natong i-introduce. Si Q is moment area. Moment of area. Yung formula is area times y. Kana si area, literal lang siya nga area. Si y, mo na siyang distance ni area, kini nga area nga atong gi-consider padulong sa neutral axis. So mo ni siya. Again, A is area lang. Si y, mo ni siyang distance sa centroid sa area nga atong gi-consider padulong sa neutral axis. Again, si y, mo ni siyang distance sa centroid sa area nga atong gi-consider padulong sa neutral axis. And again, sa B, mo lang ni siyang thickness sa sheared portion or sa point kung asa taga-solve og shear stress. Okay, inani lang ni C moment of area. Di ba ga-solve ta og ga-solve ta og maximum shear stress or mag-solve ta maximum shear stress, di ba sa neutral axis. Kung asa ka mag-solve og shear stress, dadto pud ka mag-cut. So like this, since dari mo ta mag-cut sa neutral axis, ato siyang putlon. So mao na siya ang iyahang putol. Pangbutang lang din nato ang dimension na para di ta ma-confuse. So 180 iyang flange breadth, thickness of the flange 15 ra gyapon, thickness of the web 12 ra gyapon. And then kana 225. Asa man nagikan si 225 basi na confuse. Di ba? 480 ni. Tungtungaon na to siya. Pila man ang katungaan na? 240 na lang. 240 na lang ang katunga. Minusan lang din nato siya og 15. Mo ni siya ang 225. So 225 plus 15 mo na nang 240. Pero kinira man itong i-consider, kadali lang nga portion, so 225 lang. So Q, kuha na to si moment of area. Q is equal to A times Y. Again, si A is ang area. Ang Y is ang distance sa centroid sa area nga itong i-consider padulong sa neutral axis. Mo ni siya. Kini nga area, ato lang i-divide ni kay since composite ba ni siya nga shape, ato lang siyang i-divide. Natay area 1, kini siya, mo ni itong area 1, kining sa taas or kining si flange. Dapat tay area 2, kini nga portion. So ang area ni area 1, ang area ni area 1 is 180 times 15. Then iyahang y, mo ni siya. Di ba naman ni centroid? Katunga lang aning area 1 na siya centroid. So gikan sa neutral axis na kay 225 plus centroidal axis aning area 1 katunga lang sa 15 which is 7.5. Mo nang si y, again si y, di ba distance siya sa centroid aning nga area nga itong i-consider padulong sa neutral axis. So ang y, yung distance is 225 times 7.5. O next na po ta, proceed ta kang area 2. Sa area 2, yung area kay 12 times 225. Rectangular naman eh. 12 times 225. So syempre, napo Japanese siya centroid. Naray ang centroid. Centroidal nga x.
O nara, centroid. Yang distance padulong sa neutral axis katunga lang sa 2 to 5. Morning 2 to 5 over 2. So masolve na nato si moment of area. Morning value ni moment of area. Ang kinsa na lang atong kulang. Na naman yata tanan. Okay, si inertia given man si Q, mo ni nasolve na nato si Q. Then si V, mo ni ang shear force. And then ang B, again, ang B, di ba, kay thickness or width sa gina-consider nato nga portion. Asa man ta nag-consider og portion? Di ba sa neutral axis, kini nga putol. Kini nga putol or kini nga putol. Pila man ang thickness na nga portion? Mo na siyang natay 12 mm. So substituting other values of other variables, masolve na nato si maximum shear stress, which is equal to 12.16 megapascal. Okay, so let's proceed to sample number 2. Okay, a wide flange beam has a maximum shear of 300 kilonewton. The beam has the following properties. Flange breadth or B sub F is 250 mm. Thickness of the flange is 15 mm. Thickness of the web is 12 mm. And then depth is 350 mm. So ang ginapasolve kay, solve na nato ang shear stress sa bottom sa atong section. Sa letter B, shear stress at A of the flange. Dari daw at A, pero considering the flange area. Letter C, shear stress at A Japon. Pero imo na i-consider si web. Dani na ka, pero considering si web. Last is determine the maximum shear stress in megapascal. So first, solve sa nato show sa nato balik ang mga given. O maning mga given stated previously. Then mo na itong section. Iyahang depth is 350. Given siya na raw letter D, 350. Flange breadth, given gyapon na raw 250. So, 250. Thickness of the flange, 15 mm na raw given siya 15 mm. T sub F. Last is thickness of the web that is 12 mm na given siya. 12 mm. For question A, determine na nato ang shear stress at the bottom. O asa man ang bottom, kini nga point. Palihok nato. Dara nga point. Solve na nato ang shear stress dana sa bottom nga region. Since again, nag-specify man siya asa nga point ta mag-solve og shear stress, atong gamiton nga formula is si general shear stress or si horizontal shear stress, which is given by this formula again. F sub V is equal to VQ over IB. Solve sa ta sa inertia. O nay mga mas paspas nga way sa pag-solve sa inertia. I bet kabalo na mo ani. So kini lang. Consider na lang nato ni nga big rectangle. Ano? Siya big rectangle. Kuha lang nato ang moment of inertia ng big rectangle. Then minusan din nato siya sa moment of inertia sa duha ka gagmay nga rectangle. Kini rectangle 1 and rectangle 2. So masolve na din nato ang moment of inertia sa whole section. Since gi-consider nato siya as nay isa ka dako nga rectangle and nay duha ka gagmay nga rectangles, so ang ato lang formula for that is BH cube over 12. Diba rectangle, mama na yung formula sa pag-solve sa moment of inertia. BH cube over 12. So considering una, sa big rectangle, kini, big rectangle, muna siya, 250 times 350 cube over 12. Base is 250, height is 350.
So 250 times 350 cube over 12. Minusan lang din nato siya sa duha ka small rectangle. So minus 2 times 119. O, asa man nagikan si 119? Dari lang nagikan si 319. 250 minusan lang og 12 kini. Di ba kay 250 man ni dani nga whole length? 250. Minusan na to siya og 12. Minusan to siya og 12, i-divide na to siya og 2 para makuha na to ni nga dimension or kini nga length. Kuha na to ni nga length. With that, ang nakuha na to again is 119. Times kini rin nga height. Kini lang nga height. Kini nga height. So that is 350 minus 30. So 350 minus 30 kay nakay duha ka tag 15 dani. Isa ka 15, isa pa gid ka 15. Then imo ni siyang i-divide to, ang makuha is 300. Ay sorry, dili mo siya i-divide og 2. So 350 minus lang nimo siya og 30 kay kini man imong ginakuha nga height sa rectangle nga, sa small rectangle. So yung makuha is 320. Again, that's 350 minus 30. So divided by 12, makuha na nato ang moment of inertia sa ato ang section. Pila man ni siya? 243,330,500 mm to the power of 4. Oh, ngano makaingon man tang ha? Q is 0. Di ba ganit nga point sa bottom ka sa flange mag-solve og shear stress. Di ba ang formula sa Q is area times Y. Again, ang formula sa Q is area times Y. Dari man ta mag-solve, di ba, sa bottom sa ato ang flange, dari nga portion. Di ba, kung mag-solve kag Q, i-cut nimo siya kung asa ka nga point mag-solve og shear stress. So kung imo siyang i-cut nimo dani sa bottom mismo sa flange. Nakay duha na cut. Kini na cut ni nimo. Napod ka dari sa baba. Which is sa baba empty. Pero nag-cut ka, pero empty. So pasabot sa Q man jud, pwede nimo i-consider dari nga top portion sa pag-solve nimo sa AY, pwede pod ang bottom portion kung asa ka nag-cut. Again, nag-cut di ba ka sa dani sa flange, sa bottom sa flange. So, nag-cut ka dana. So nakay duha ka area i-consider. Kining taas, kining buo nga W section or sa baba. Dari sa baba, which is walay sulod. Again, ako ibalik, kung asa ka nag-cut, duha ka section imong pwede i-consider or duha ka part imong pwede i-consider. Pwede kung sa taas nga section or pwede sa baba nga section. Para mas dili lisod ang atong kinabuhi, consider nato ning baba nga section. Sa baba nga section, wala kay gina-solve. Pasabot, 0 ang imuhang Q. Pero bisan pag kini imong gamiton, kining sa taas, mag-solve kag Q, kini nga whole figure, mag-solve kag Q, ang imo ra gyapon ma-solve ana nga Q, 0. So regardless kung asa imo i-consider, after nimo mag-cut, no, regardless asa imo i-consider, si taas ba nga portion or si baba nga portion, dili mag-change ang imong answer or ang imong value sa Q. So again, para di ta maglisod, since di man ta bida-bida, dali ta mag-consider sa baba. Wala tay gina-solve ana. Pasabot, Q here is 0. So, substitute F sub V. Ako lang gi-convert si 300 kilonewton to 300,000 newton times 0 over all these values. Ang answer ana is 0. Pasabot, 0 ang shear stress nga gakahitabo dani sa bottom nga portion sa tuang flange. Which is mo ang case. Diba sa katong diagram sa stress distribution, sa top flange, 0 ang atoang shear stress. Diba 0 atong shear stress dani? Antod sa magkadako siya sa neutral axis. Which is sa neutral axis, dara na to masolve ang maximum nga shear stress.
Pero again, sa bottom o sa top fiber, 0 ang ato ang shear stress. Next. So again, ako na ibalik ang iyang mga dimensions. So letter B, mag-solve the tawag shear stress at A of the flange. Consider na to si flange. So mo ni si A, kana mo na si point A. Diba mo na kagay na si point A. Na siya sa junction between ani nga flange and kaning nga web. Isolve do na to ang shear stress, pero i-consider na to si flange. Considering nga naata sa flange, since junction man siya ni web and ni flange, no, web and ni flange, na siya sa junction, ato nang i-consider lang sa is na siya sa flange nga region. So Q, solve na to si Q is equal to AY. So mag-cut ta dani sa A, i-cut na to siya. So naay duha ka area nga ato ma-consider, si top and si bottom area. Sa top nga area, mora niyang na-form nga shape. Rectangular shape with a length of 250 mm. Sa bottom pod nga region, mo ni siya, kaputol lang niya. Kaputol. Nalagap mo siya yung mga dimensions. 250, mo na siyang flange breadth, thickness of flange, 15, thickness sa web, 12. So, asa manigikan si 160. Mudari na nagikan. 350 minus 15, kini nga 15, minus lang pagyudog 15, divided by 2, mo na si 160. Mo na siyang distance gikan sa neutral axis padulong sa kaning nga fiber, bottom fiber sa tuang flange. So, kompleto na, masolve na nato si morning neutral axis. So, again, si 160 mm, distance na sa bottom dahil nga fiber ni flange padulong sa neutral axis. So, masolve na to si Q. Diba? Kung mag-solve kag Q again, kung asa ka mag-cut, na kay duha ka portion nga pwede gamiton. Si top nga portion and si bottom nga portion. So, ikaw na din mamili, ana. Kinsay mo i-consider. Kini ba nga rectangle lang sa kabuok, mas dali? Or kini nga dagan kaayo og duha ka buok ang shape imong i-consider. Regardless sa imong gamiton, same ra gyud og answer sa Q. Pero kay dili man ta bida-bida, gusto tag simple nga life, kini lang atong gamiton. Kini nga na-cut. Yang area ani is 250 times 15. Kaya rectangular man siya. 250 times 15. Tapos, ang distance sa centroid, ani nga area, padulong sa neutral axis is 167.5. So, asa man nagikan si 167.5? So, kung na kay 160, dari rataman, sis gusto man ka nga taman sa centroid or katungaan ni, extend ka gamay. So, 160 plus katungaaning 15, which is 7.5. So, mabutang nga imong Q is 167.5. So, ay mabutang nga ang imong Q is 250 times 12, which is mo ng area, times Y, mo na siyang 167.5. So, ang value sa itong Q is 628,125 mm cube. So, cube ang unita ni Q. Cube, naka-cube siya. So, mo na ning formula, FV is equal to VQ over IB. Nanatay V, which is 300,000 Newton. Nanatay Q, which is nasolve na to, 628.125 mm cube. Nanapuntay I, nasolve na to na kaganina, 243,330,500. And then natay B. Again, si B. Di ba ang definition ni B is, mo na siyang thickness sa section or sa point sa section kung asa taga-solve og shear stress. Just like this. Mag-solve ito og shear stress sa joint A or sa junction A, pero itong i-consider kay C flange. Considering napata sa flange. So, pasabot, ang thickness nga itong gamiton for B is ang thickness ni flange, which is
250. So, masolve na din nato ang stress or shear stress sa point A considering the flange. So that is 3.10 megapascal. How about naman mag-solve ta og shear stress? Same ra gyapon sa point A, pero this time mga tong i-consider si Webb. Kinsa raman ang ma-change? Si V, same ra na 300,000. Si Q, dili mag-change, mo ra gyapon, which is 628,125. And then si I, dili gyapon ma-change, mo na ning gihatag kaganina. So ang mag-change ra gyud ani is letter B. Mag-change lang gyud ani kay si thickness nga atong gina-consider solving, di ba? So parehas ani nga atong mang i-consider this time sa letter C, ang atong ma-i-consider kay si Webb. So ma-change lang ang thickness. Dili na 250. Ang ma-change lang, mapulihan nato ni si 250 sa thickness ni Webb, which is 12. Substitute, more gyapon again, more ang value ni V, more ang value ni Q, more pong value ni I. Ang ma-change lang is ang value ni B. Kaya again, akong i-repeat, si B, gadepende siya kung asa talaga kuha og shear stress, asa nga point. Sa letter C, di ba, mag-solve na ta og shear stress sa web nga portion. That is why, atong gamiton pod, kaysa unsa nga thickness ang nasa web, which is si 12. Mo ni siya, si 12. So, ang shear stress sa web nga portion at point A is 64.53 megapascal. Nagkaanam na siya kadako as compared sa flange nga portion. Sa flange pa nga portion, 3.10, pagsaka na ni mong web, niabot na siya og 64.53. Which is tama. Diba? Kaya ang stress, again, ang shear stress distribution, gikan sa flange, sa top fiber sa flange or sa top edge, 0 pa siya. Kanam na siya kasaka, hantod pag maabot na siya sa web nga region, dako na dayon ang shear stress. For letter D, sa letter D, atong gina-solve is maximum shear stress. So, balik na no? Diba, asa gakay tabo ang maximum shear stress? Nasa neutral axis. So, solve lang yapon nato. So, ako lang yapon ipakita dani ang atong mga given. Again, depth is 350. Thickness sa web is 12. Thickness sa flange is 15. And then flange breadth is 250. So, again, gasolve na po taog stress at specific portion. So, again, itong gamiton ana, pag-specify kung asa ta mag-solve og shear stress is ang general shear stress. Pag gina-specify asa nga point ta mag-solve og shear stress, atong gamiton nga formula is ang formula ni general shear stress. So, again, mag-cut ta. Ang dari, kung gi-cut siya sa neutral axis. So from the neutral axis, padulong dani that is 160. Kay 350, minusan nimo siya og 30 kay from 15 and 15. So na kay 320 divided by 2. 320 divided by 2, that is 160. Solving Q, again, Q is just area times Y. Consider nato ni nga area. Una, area 1, that is, since rectangle raman ni, 15 times 250. Then ang y, ang distance sa centroid ani ni area 1 padulong sa neutral axis. So that is 160 plus katunga sa 15, that is 7.5. So morning nakuha nato nga 167.5. So naputay area 2, mo man ni si area 2. Ani? So that is 12 times 60. Then ang centroid ani, dani lang, padulong sa neutral axis. So that is 160 over 2. So 160 over 2 lang ang distance sa centroid.
ni area 2 padulong sa neutral axis. So masolve na nato si Q. Morning value ni Q 781,725. So substitute ang mga given. So morning ang force 300,000 Newton. Morning Q na-solve nato. Morning I na-solve na tapos kini dayong B, which is ang thickness sa web. Di ba kaya neutral axis na, di ba siya sa web nga portion? Pasabot, ato kung gigamit dani nga thickness is ang 12 mm. So masolve na to ang maximum shear stress, which is 80.32 megapascal. So mo na siyang maximum nga shear stress. So again, pagpadulong na to sa padulong ta sa neutral axis, nagkaana mo kadako ang ato ang shear stress. So, tama tong nipakita kaganina nga stress distribution. Okay? So, let's proceed to sample number 3. For sample number 3, a wide flange section has the following properties. B sub F is equal to 150 mm. P sub F is equal to 12 mm. Moment of inertia about X, 108 times 10 to the power of 6. Thickness of the web, that's 9 mm. Depth, 300 mm. Yield stress or yield strength, 250 megapascal. Allowable shear stress, 0.4 Fy. Then Q or moment of area at neutral axis, that is 380 times 10 cube. So muna siya itong ipang-solve. Allowable shear stress in megapascal, shear capacity in kilonewton, safe uniform load that the section could carry if the simple span is 10 meters. Letter D, shear flow at the neutral axis. And letter E, shear flow of the flange 40 mm from the edge in Newton mm. So, sample number 3, morning mga given. So, first daw, solve na to ang allowable shear stress in megapascal. So, given na siya sa, gihatag na siya mismo sa given. Nara, shear stress. Ang shear stress daw kay F sub V is equal to 0.4 Fy. Di ba si Fy given pod 250 megapascal. So masolve na nato ang allowable shear stress. So F sub V is equal to 0.4 Fy. So Fy is given 250 megapascal. So masolve na nato si allowable shear stress. Answer is 100 megapascal. For question number letter B, calculate the shear capacity in kilonewton. Solve na nato ang shear force nga kaya i-resist sa tuang section given these properties. So asa man natin siya pagkuha. Tagaan ka og allowable shear stress. Mo lang doon ning allowed nga stress, nga shear stress sa imuhang section. Subot pasabot, out ani, masolve na nato si shear capacity. Pero unsa nga formula tong gamiton? Kini ba nga formula tong gamiton? Gamiton ba nato siya ani nga relationship? Mali ni siya. Ako na lang idiretso kay gamay na lang tag time. So mali ni siya. Di ba giingon ako kaganina nga pagtagaan gikag mga allowable shear stress nga gikan sa NSCP like this. Gikan man siya sa NSCP or gikan man ni mismo sa material itself, no? Dili kini atong gamiton. Instead, ang atong gamiton is kini. Kini atong gamiton. Again, pagtagaan gikag mga allowable gikan sa NSCP, unya ginapasolve kag shear capacity. Ayon ni gamitan ning si VQ over IB. Imong gamiton kini si average shear stress nga formula.
So atong gina-solve ani kay si shear capacity mo ni si V. Mo ni atong gina-solve si V. Si F sub V naata na raw na solve na to 100 megapascal. Natay depth given 300 mm. Natay thickness of web 9 mm. So ang variable na lang here or unknown na lang here is si V. Mo na siya si shear capacity. Substitute the given, masolve na to si V. 270 kilonewton. So, dali ra kay siya. Next, determine the safe uniform load in kilonewton per meter that the section could carry if the simple span is 10 meters. Solve na to ang safe uniform load nga makarry sa to ang section if ang span, simple span, or simply supported ang ato ang beam, nga ang length kay 10 meters. So, may ato siya pagkabalo nga safe siya. Safe siya if dili siya mulapas ani nga stress. Dili siya mulapas ani nga shear stress if ang iyalang ginakarry nga load is 270 kilonewton. So, out aning shear nga 270 kilonewton, dapat masolve na to ang safe uniform load. O, gamitan na nato na siya ani nga given nato kaganina, mga derived formulas. Di ba simple span, giingon man simple span, so kini simple span siya. Ang atong gina-solve kay, unsa daning safe uniform load. So uniformly distributed load ang nakapatong sa tong simple span. Gamit mo na to ning Vmax. Nanamtay Vmax, which is 270 kilonewton. Pasabot nga siya ang Vmax, siyang maximum nga shear. Dapat dana rataman. Kaya kung mulapas ka ana, kung mulapas ka 270, unsafe na. Mulapas na ang imuhang stress sa allowable nga 100 megapascal. So, dapat ilimit lang nimo siya sa 270. So, pasabot, mao na ni siya imuhang maximum shear. Mao na ni imuhang Vmax, kini nga formula. So, gamito na to na siya. Nanatay Vmax, which is 270. Atong gina-solve kining W, mao ni siyang W, mao ni siyang safe uniform load. Natay length, 10 meters. So, masolve na nato diretsyo. Input. So, substitute 270 ang og ang 10, masolve na to si safe uniform load W equal to 54 kilonewton per meter. So, letter D, determine daw shear flow at the neutral axis in Newton per mm. Sa formula sa shear flow, VQ over I. Substitute lang. Actually, si Q, no, gihatag na siya. Balikan na to. Gihatag na si Q. Gihatag na si Q at neutral axis. Pero kung wala na gihatag, syempre, mag-solve mo. Since gihatag naman, okay ra. Diretso na siya gamiton. So, Q is equal to V, Q nga dako over I. So, si V, ato na nang na-solve, 270 kilonewton, pero dani ato lang siyang gi-convert to newton, so times na to siya og 1,000. Times Q nga given, 380 times 10 cube ni, over I given Japon, 108 times 10 to the power of 6. So, masolve na nato ang shear flow at the neutral axis equal to 950 Newton per millimeter. And then last, mag-solve na to shear flow of the flange 40 mm from the edge in Newton per mm. So, solve na nato ang shear flow sa flange 40 mm from the edge. Mo niya to ang section. Mo ni ang mga dimensions. Ang giingon daw, shear flow of the flange 40 mm from the edge. Mo maning flange, di ba? Mo man niya tong flange. Mo niya tong flange. Kini flange gyapon ni.
40 mm daw. Kung i-consider nimo si dari nga portion, dari nga fiber, move kag 40 mm down ay up, nilapas na ka sa flange. Kaya ang thickness sa imong flange, 12 mm raman. Diba? Since 40 mm man from the edge, so maisbog na kag 40 mm, wala na ka sa flange. Diba? Na ka sa web nga portion. So kung inana imong pag-analyze, mali siya. I-consider na po ninyo isa ka edge. Napa man ka isa ka edge dali sa flange. So move ka og 40 mm dari gikan. Move ka og 40 mm. Napabagyapon ka sa flange? Yes, napagyapon ka sa flange. So sakto nga imong analysis, dapat dili ka dani nga edge magsugod. Dani ka mag-edge. Dali ka magsugod ani nga edge. So para ma-retain gyapon nimo ang sense or ang thought sa imong question nga dapat naragyapon ka sa flange. Pasabot mo ni siya imong gi-consider. Mag-cut ka. O dari ko ay pwede ra gyapon dani no. Move ka og 40 mm. Mo ni siya. Mo ni siya nga portion. Since kailangan man nato si Q atong gi-cut. Nani nga area, napon ni nga area. So na yung mga dimension. So mo ni siya no, 40 mm atong gi-cut. Yang thickness same ra gyapon 12 mm. So natay duha ka portion, natay duha ka cutting. Kini nga cut, pwede po nga cut. Kung asa mo masayunan, mo to yung gamiton para mag-solve sa Q. Kung kuan kay ka gusto kag taas imong solution, kini mo gamiton nga area. Gusto ka bida-bida ka, kini mo gamiton. Pero kung dili gusto ka gayahin nga kinabuhi, kini ra mo gamiton. Kini ra nga area kay gamay ra kay dali ra kayo. So Q Q is equal to area times Y. Mo na ni imong area, 40 times 12. Pero kung kini mong i-consider, dagan kay kag-consider nga areas. Kapoy kayo. Then imong Y, imong area is 40 times 12. Ay yung imong Y, centroid ani, padulong sa neutral axis. So nakay 138 plus 6, katunga ani, mo nang nakay 144. Now, mong tana mo, asa man nagikan si 138? O, dari na nagikan si 138. Nakay 300. 300, minusan na nimo og 12. Minusan na po nimo og isa ka 12. Then, divided by 2, kuha nimo si 138. Anyway, Q value is 69,120. So Q is equal to V times Q nga dako or moment of area over I. Substitute, nanatay V 270,000 times Q nga 69,120 over I given 108 times 10 to the power of 6. Masolve na to ang shear flow sa flange ay 40 mm from the edge, which is 172.8 Newton per mm. So, unsay ang interpretation, ana? Dani nga length or dani nga point, ga-carry daw ni siya og 172.8 Newton per mm ani. Taga mm ani, ga-resist og 172.8 nga force or Newton. Mo na siya ang atong sample number 3. So, extend sa tagamay para sa itong sample number 4. And last na nila ito nga example. Extend lang tagamay. So, a steel beam is made up of a wide flange section whose total depth is 600 mm. Width of the flange is 300 mm. Flange thickness is 20 mm. And moment of inertia is 1.16 times 10 to the power of 9. Its web thickness is 10 mm. And has a simple span of 9 meters. A 50 kilonewton uniform load is loaded throughout its span and a 195 kilonewton load acting at mid-span. Allowable bending stress of the beam is 150 megapascal. Mali siyang mga questions nga itong isolve. Letter A. Determine the required section modulus without exceeding the allowable bending stress. Letter B. Determine the section modulus of the wide flange. Letter C.
Determine the width of the top and bottom reinforcing plate 12 mm thick if necessary. So, mo mga given kaganina nga akong gipangyaw-yaw. Ang section daw na siya depth of 600 mm, na siya flange breadth nga 300 mm, and then thickness of flange nga 20 mm. Na siya moment of inertia nga 1.16 times 10 to the power of 9, and then thickness of web nga 10 mm, and then allowable bending stress 150 megapascal. So allowable bending stress na ni siya kayang kuan, yung symbol is F sub B, dili F sub V. Kini kay B. So bending na siyang allowable. So may siyang story na datay B nga simple span. So simple span nada siya uniformly distributed load nga 50 kilonewton all throughout sa span. Og napud siya point load sa center or sa midspan, which is 195 kilonewton. Then ang length sa itong simple span nga beam is 9 meters. So question A, solve na nato ang required section modulus without exceeding the allowable bending stress. Diba natin yung formula ana, no, relating si bending stress o si section modulus. Nara, FB max is equal to moment over section modulus. Kini si FB max or mo ni siyang allowable nga bending stress. Given ba? Yes, given ang atong allowable bending stress, which is 150 megapascal. Kini si section modulus, mo ni siya itong ginasolve. Required nga section modulus para dili ta mo exceed sa ato ang allowable bending stress. M, mo ni siyang moment nga gina-resist sa ato ang beam. Noon sa man na nato, mo man niya tong loading. Natay point load, naputay uniform load. And since this is simple span, this is simple beam, na natay derived formula for that. Unahan sa nato, solve sa nato si moment using derived formulas. Nata ani, point load sa midspan, ang moment ana is PL over 4. Napunta ani, if uniformly distributed load and nga simple span, ang yang M max kay WL squared over 8. So combine lang nato ng duwa, makuha na to si moment. Si moment, para sa point load natay PL over 4, and then para sa uniformly distributed load natay WL squared over 8. Substitute the given, again 195 kilonewton si point load times length nga 9 meters over 4 plus uniformly distributed load nga 50 kilonewton per meter times length nga 9, so 9 squared over 8. So ang atong moment is 945 kilonewton meter. So nanatay moment na naputay given daan nga allowable bending stress. So masolve na nato si required section modulus. Substitute lang nato, ato na nga solve. Ato lang since megapascal man ni, di ba ang base unit sa megapascal again is Newton per mm squared. So ato lang sa ding ipa-agree dani. From kilonewton meter, kilonewton meter nga moment, ato siyang i-convert to Newton mm. So mag-times lang taog 10 to the power of 6. So anyway, masolve na nato si section modulus, which is equal to 6,300,000 cubic millimeter. So pasabot ana, ang interpretation ana, para dili nato ma-stress ang atong beam, dili nato ni ma-stress ang atong beam beyond 150 megapascal, given nga ang atong beam ga-resist og moment kay 945 kilonewton per meter, kailangan daw ta og section modulus nga 6,300,000 cubic millimeter. So, mana siya itong kailangan para dili
ma-stress ang atong beam beyond its allowable nga 150 megapascal. Anyway, letter B. Proceed ta kang letter B. Solve do nato ang section modulus sa atong wide flange. O, di ba? Napoy section modulus ang atong wide flange. Kining sa letter A nga question, atong ginasolve ani is ang required nga section modulus. Dili ni siya mao ang actual nga section modulus sa atong section. Sa letter B, dana nato isolve si actual nga section modulus sa ato ang section. O, di ba morning formula sa section modulus? Moment of inertia over C, where C is the distance of the extreme fiber to the neutral axis of our section. Sorry. So, mo ni siya atong section. Mo ni ang neutral axis. Mo ni ang C. Ang C again is ang distance sa extreme fiber, mo ni itong extreme fiber, padulong sa neutral axis. Given na si atong moment of inertia, which is 1.16 times 10 to the power of 9. Then atong letters, ang atong C is, na di ba given nga depth, kung ang depth is 600, katunga lang kay sa neutral axis man magikan, katunga lang siya, 600 over 2. So, masolve na to ang actual section modulus. So, ang atong actual section modulus is 3,866,666.67 cubic millimeter. Okay. Tanawan ninyo ang duha ka values. Kini mo ni ang actual. 3,866,667.67. Pero ang atong required 6,300,000. Asang mas dako? Mas dako si required. Gamay ra kaya tong actual. Di ba remember ang meaning sa section modulus? It is the measure of resistance against bending. So, kung mas dako ang value sa imong section modulus, it means nga dako po siya resistance against bending. No? Mama na siyang definition. So, ang gina-require sa 2A, para dili ma-stress ang atong beam beyond its allowable nga 150, kailangan daw tag section modulus nga 6.3 million. However, ang atong actual nga section modulus based sa design sa atong section, 3.8 million lang. So, dili enough. No, pasabot, kung kini lang atong gamiton nga section, kung magpadayon tag build ani, kung ikaw si engineer, mo ning gi-force nga padayon ni og build, inani lang atong section modulus nga ga-solve, maguba ang ato ang beam. Mag-fail siya sa bending stress kaya dili niya kaya. That is why mo ni siya ang kailangan. Dahil na rin mo sulod si mga plates, no? Busa sa section sa letter C ginapasolve ta og with sa top and bottom reinforcing plate para madugangan og strength ang ato ang section. So, mona plate, top plate, napatay, bottom plate. No? So, gi-emphasize dani sa letter C nga unsa daw ang width sa atong plate kung necessary pa siya. Ang question, necessary pa ba si plate? Yes, necessary pa siya. Kaya again, kung i-force nato ni build gamit lang ang katong section modulus nga actual which is kulang, maguba nga to ang member. So basta kailangan ta magdugang taog plate. Mo ni siyang unknown. I-solve daw nato ni unsa daw ning B. Unsa daw ning B? Unsa daw ni siyang width ani nga plate sa atong idugang para enough na. Para enough na ang atong section modulus na dili na niya mapastress ang atong beam beyond its allowable. So, ako lang ipangsulat ang mga given. So, again, plate is necessary because S required is greater than S actual. So, dapat ang S actual nimo is mas dako siya sa S required. However, ang nahitabo sa atong situation, mas dako si S required compare kang S actual. So, busa kay magdugang tag plate
para mo dako si S actual. Ma-achieve niya ang S required nga value. Si S required, morning formula, di ba? Moment of inertia over C. So, gamit lang tag parallel axis theorem. Di ba mo naman niya itong bagong nga section? Kay magdugang man tag plate, again, kay dili man enough. So, mo na niya itong bagong nga section. No, bagong nga section. Ma-change ang iyahang moment of inertia. Di ba katong given nga moment of inertia kaganina, katura man tong kuan lang siya, wide flange lang, wala pa ta nagdugang og plate. Pero since magdugang man ta og plate, ma-change na ang moment of inertia. So dana ta magkuha og equation for in terms of variable b para ma-solve nato si b, syempre. So gamit ko na to si moment of inertia in terms of variable b. So gamit tag parallel axis theorem for that. So kini morning moment of inertia sa katulang wide flange nga section. Kailangan pa ba nato ni siya gamit tag distance formula? Dili na. Kay ang moment of ang centroid or ang neutral axis ni wide flange section nag-coincide na siya sa neutral axis sa whole section. Kaya ang whole section kaning nanay plate nag-coincide ra. So dili na ta magdugang og distance formula. Pero kining si plate magdugang taog distance formula. So since rectangle ra man ning mga plates, and by the way, duha man ka plates, so nag times 2 na tadaan. Then moment of inertia ni plate b times h cube. Pila yung height? 12. Na raw 12 ang height sa ato ang plate. 12 cube over 12. Plus area sa isa ka plate, 12 times in terms of variable b. Then ang distance dayon sa centroid ni plate padulong sa neutral axis, that is 300 plus 6 or katungaan ning 12. Morning 306 squared. So maka-create ta og moment of inertia in terms of variable b. Nara ako lang ni siyang gisimplify, simplify lang ni ninyo. Mo ni siya atong ma-arrive nga simplified nga moment of inertia in terms of variable b. 1.16 times 10 to the power of 9 plus 2247552 times the variable b. So nara, ang S required, di ba ang S required is 6.3 million na. Then, ang moment of inertia in terms of variable b na atong gi-input. Tapos atong value sa C, mo na ni 312. Gikan sa neutral axis padulong sa extreme fiber sa atong member, which again nadugangan na di ba og plate. So ang C na nga value is 300 plus 12. Mo nang 312. So shift solve, ma-solve na to ang value ni B. So ang value nga kailangan ni B, dapat daw kining B is 358.43 mm. So ang interpretation na kung magdugang daw tag plates sa top and bottom, dapat daw ang iyang sukod kay 12 mm, no? 12 mm by 358.43 mm. Kung idugang daw nato ng duha ka plates with such dimension, ma-achieve nato ang S required. And ang atong beam is safe now. Dili na ma-stress ang atong beam beyond its allowable kaganina nga 150 megapascal. So I think that ends our discussion. I'll be sending you a copy of this file para maka-study mo. So, siyang yun dang ang presentation. So, if you have no questions na, pwede na mo mag-leave. So, thank you so much. Ay, by the way, pwede na mo mag-PM if you have questions.
So that would be all for tonight. Thank you so much for listening.